Kasi nga hindi rin na makabigay ng trabaho ang gobyerno dahil marami na silang na-siphon off na pera eh. So ngayon, dahil nga marami ng investigasyon sa flood control, hindi man sila makagawa ng malalaking proyekto. Kaya walang construction. Walang trabaho. So, walang trabaho. Yung mga construction workers dati, wala hong trabaho ngayon. Kaya po taas yung unemployment at saka underemployment. Hindi mo napapansin, attorney, wala ka maririnig na bidding ng mga big projects. Unlike in the previous administrations, talagang maraming mga pinapabid out na airports, na mga major roads, bridges. Private-public partnerships. Ngayon wala kang maririnig. Halos. Saka wala akong naririnig ng mga ibang bansa na nagdo-donate ng mga infrastructure. Yung train system nga sa Mindanao, pinakancel nila eh. Oh, bakit daw? Hindi ko alam. Kasi siguro legacy project ni Duterte. Ayaw talaga nila sa Mindanao, ha? Grabe. Saka yun nga kasi syempre legacy project ng kanilang opposition. Oo. Kaya isa naman din yan sa hinaing ng mga taga Mindanao. Kung kaya gusto nila, taga Mindanao ang presidente. Kasi lahat naman po ng pondo at mga development ay nandito lahat sa Luzon. At sa Metro Manila. Kaya paano na lang po ang trabaho ng mga taga Mindanao? At saka major exporter ang Mindanao ng mga pagkain. Oo. Sa kokwa nga eh. Galing-galing pala nung kokwa nila, no? Mga fruits. Oo. Ganyan. Kaya kung isipin natin, magandang agricultural economy ng Mindanao, pero kung mahina, kung wala namang infrastructure na tama, paano naman nila matatransport yun? Alam mo yung mga saging, pineapple, diyan ang gagaling sa Mindanao. Durian, durian. mangustin. Kaya, pomelo. Dito naman sa Norte, sibuyas. Pero dahil sa smuggling ng sibuyas, ay nabubulok na lamang ang sibuyas ng mga farmers natin sa daan. Ay nagiging 5 pesos na lang a kilo.